Mark chapter 6, verse 4. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, but in his own country, and among his own kin, in his own house. So ang title po ng aking preaching sa umagang ito, Rejected but not distracted. Maraming mga verses sa Bible nung ako'y nagbabasa na napakaganda basahin, i-deliver in this congregation. But ito ay bilang tugon sa instruction ng ating pastor na yung mga preacher na tatayo ay ang kanilang preaching ay manggagaling sa Book of Mark. And the last week ay tayo ay nakarinig ng preaching about the 4 types of people around Christ na makikita natin sa Mark chapter 5. And ngayon naman, I will preach unto you the title of our preaching, Rejected but not Distracted. At kaya ko sinabi ito na napakahalaga na i-silent natin yung ating phone sapagkat napakahalagang malaman natin kung ano ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Na ito ay pwede ding mangyari sa atin habang tayo ay humahayo, nagbabahagi ng katotohanan. At ilan na sa atin ang nakaranas ng rejection? Ilan na sa atin yung, ano ba tawag doon, nabusted? Karanas ng rejection, nabusted. So anong pakiramdam? Masakit, di ba? Parang munti ko nang maranasan. Kaya lang, hindi nagtagumpay yung gusto mambusted sa akin dahil nakalimutan niya, do not mess with the promptee. Probinsyano ako eh. Kaya una ko niligawan yung mga magulang. Kaya hindi ako nakaranas ng rejection. So, masakit. Kahit na sa trabaho, nag-a-apply tayo. Hindi tayo tinanggap. Masakit eh. Masakit. At parang gusto na nating sumuko. Parang gusto na nating umayaw. Parang ayaw na nating magpatuloy. Masakit ang makaranas ng rejection. At alam nyo ba, na sa kabila ng kamangha-manghang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, miracle, healing of the sick, raising the dead, casting out demons, at marami pang iba. Our Lord Jesus Christ suffered rejection. At ito ang mas masakit. Doon pa sa kanyang sariling bayan. At doon sa kanyang mga sariling kababayan, mga kasama niya, doon siya lumaki, at doon siya gumala nung kanyang kabataan. Yun pa yung mga tao na nag-reject sa kanya. So let us read the verse 1. And he went out from thence and came into his own country. So he went out from thence and came into his own country. So meaning, from Capernaum, kung saan ito yung kanyang central hub ng kanyang mga miracle noon, pumunta siya sa Capernaum and then lilipat lang siya sa kabilang bayan, sa kabilang dagat, sa kabilang lugar, and then bumalik din na naman siya sa Capernaum. So ito yung central hub during the time ng kanyang mga miracles na pinakita ng mga tao. At doon sa mga lugar na yun, naging popular ang Panginoong Hesukristo. At mayroong time na may pinagsabihan siya. Pagkatapos siyang pagalingin, sinabi niya, huwag mong ipagkakalat. Pero ginawa pa din, sinabi pa din. And sabi dito, and he went forth from thence, and came into his own country. Means, the Nazareth. He went to Nazareth, which he called, it is his own country, according to the theologian. Because, bakit? It was the place, the precise location where Christ was conceived. Doon siya pinagbuntis ng kanyang nanay na si Maria. And it
was where he was educated as a man. Doon siya lumaki, siya ay bata, nag-aral, at nakita siya ng mga tao doon sa Nazareth. Kaya nga sinasabi, Jesus of Nazareth. So ito yung kanyang lugar na pinuntahan. And some theologians said that Jesus maintained a deep regard for his hometown and genuinely desired that its residents should partake o makibahagi about his doctrine and miracle. But we can see here that men are naturally blind, for it is by grace of God that men can understand the truth, that men can understand the things of the Spirit of God. Ang pagkakaunawa at pagkakaintindi tungkol sa mga bagay sa Diyos ay ito'y galing lang sa Diyos at sa biyaya ng Diyos na iintindihan ng tao ang tungkol sa Ebanghelyo. Kaya mapalad tayo, mapalad ang mga tao na binuksan ng Diyos ang kanyang pangunawa at kanyang pag-iisip at naintindihan niya. Naintindihan niya na si Jesucristo pala ang tanging niyang kailangan para sa kaligtasan. Ilan dito yung mapapalad? Taas ang kamay. Na nakaintindi na si Jesucristo lamang ang daan patungo sa Ama at si Jesucristo lamang ang tanging tagapagligtas. Purihin ang Diyos sapagkat men are naturally blind. For the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Para sa kanila ito, they are foolishness unto them. Kaya mapalad tayo sa biyaya ng Panginoon, naintindihan natin. At yung mga hindi nakakaintindi pa, ipinapanalangin natin na sana'y maunawaan nila na si Jesucristo lamang ang tanging tagapagligtas. So magpatuloy tayo. Then, let us go back to the verse. And he went out from thence and came into his own country, and this is the very important. This is the very important. Look at the verse. Look at the verse. And his disciples follow him. Wow. His disciples follow him. Panginoon, kayo na lang, napapagod na ako, ang dami ko nang ginawa, ang dami nating mga tao, ang dami na. But his disciples followed him. Sumunod sila sa Panginoong Jesucristo. The constancy of Christ's followers. They accompanied him wherever he went, and this is the admirable characteristic of a true disciple. Ito yung kahangahangang katangian ng isang disipulo at tagasunod ni Kristo na dapat ay nakikita sa atin na nagsasabing tayo ay mga disipulo, tayo ay tagasunod ni Kristo. And his disciples follow him. Kahit na, nung makita natin, namatay si Lazarus sa John 11:7. Sinabi ng Panginoon, let us go into Judea. So nakita natin dito, pag ating binasa, yung pag-aalala ng mga apostol sa ating Panginoon. Master, the Jews laid so to stone thee. Panginoon, hindi ba itong huli lang? Gusto kayong batuhin ng mga Hudyo? Pagkatapos sasabihin mo, let us go to Judea. Ano sabi ng Panginoon? Lazarus is sleeping. Natutulog lang naman pala Panginoon Hayaan na natin na wag na tayong pumunta doon. Delikado. Delikado, wag tayong pumunta doon. Ano sabi ng Panginoon? Lazarus is dead. Lazarus is dead. Kailangan natin pumunta. And then, this Thomas, si Thomas, the doubting Thomas,
Ano sabi niya, sir? And Thomas said unto his fellow disciple, let us go that we may die with him. See? Kahit na medyo may sarcastic, yung sabi ni Thomas dito, pero nakikita natin, yung disipulo ng Panginoong Jesucristo, handang mamatay kasama ng Panginoon. Let us go that we may die with Him. Kung batuhin ang Panginoon, kung mamatay siya doon, sama tayo. Maraming mga proyekto ang ating church. Gusto nating magpumunta sa iba-ibang lugar, magpayag ng salita ng Diyos, maglagay ng maraming misyon, maraming nangangailangan ng salita ng Diyos. Sino sa atin ang handang ibigay ang buhay para sa Panginoon? Sino sa atin? The admirable characteristic of a true disciple. On to what extent we will follow the Lord and what happened in the next verse. Tingnan natin. Verse 2. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished, saying, from whence hath this man these things? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hand? Pumunta ang Panginoong Jesucristo sa sinagog, kung nasaan, nandun yung mga matatalino sa kautusan. At anong ginawa niya doon? Nagturo siya. Nagturo siya at pinakilala niya ang tunay na katuruan tungkol sa Diyos. Minsan pag tayo ay binibigyan ng instruction, mag-street preaching, o magbigay ng tracts, o di kaya ay mag-share ng gospel, iniisip natin, binababa natin yung ating sarili at parang nakakahiya. Maraming mga tao dyan na mas magagaling pa. Maraming mga bata na nakatingin at susuriin ka talaga at titingnan nyo yung pagkatao. Pero ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, my meat is to do the will of Him that sent me. Focus siya. He went out from thence and came into his own country. And the next verse, this is so important. Dito pala. Verse 3 na tayo. And they were offended. And people were amazed at his teaching in this miracle that he performed, but their astonishment turned into skepticism. And this, verse 3, basahin natin. And is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judah and Simon, and are not his sister here with us? And they were offended at him. They were offended at him. Itong mga taong ito, mga kababayan ng Panginoong Jesucristo, nakita nila mighty works of Jesus Christ. They were amazed in His teaching. Pero anong tinignan nila? They look at His human origin. The carpenter, the son of Mary, rather than His divine mission. Mission ganyan ang tao eh. Mission ganyan ang tao. Tinitingnan, bago maniwala doon sa sinasabi, noong nagsasalita, sinusuri niya, anong klaseng tao itong nagsasalita? Kaya marami ang nabluloko sa atin ng mga politiko. Bakit? Naniniwala tayo sa kanila kasi may kotse sila. Naniniwala tayo sa kanila kasi magaling silang magsalita. Naniniwala tayo sa kanila kasi mayaman sila. Naniniwala tayo sa kanila dahil maraming pangako. Pero hindi natin sinusuri kung anong tao yan. Ganon minsan ang tao. Nadadaya tayo ng nakikita ng ating mga mata.
Kaya marami sa atin ang nabudol. And they were offended at him. They focused on his human origin, the carpenter, the son of Mary, rather than his divine mission. So makikita natin dito ng Panginoong Hesukristo, ang tatay niya ay karpentero at kilala ang Panginoong Hesukristo sa pagiging karpentero. So yun yung trabaho niya nung siya ay naririto sa lupa. Tumutulong siya sa kanyang tatay. Tumutulong siya at pwede nating tingnan na marunong talaga siyang magkarpentero. Kasi kilala siya the carpenter, the son of Mary. At ito pa rin yung minsan ay nagiging pagkatalo ng mga Katoliko na si Maria daw ay nanatiling berhen pagkatapos ipanganak ang Panginoong Hesukristo. So hindi na siya nagkaanak, hindi na siya nagkasawa. Pero pag tinignan natin dito, ang sabi dito ay, is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and of Judah and Simon, and are not the sisters are with us? So makikita natin dito, sinasabi, merong mga kapatid na babae at lalaki. So anong depensa nila dito? Kasi daw sa ibang translation, ang brethren or brother or sister and cousin can use interchangeably. Pero pag tinignan natin, ang King James Version, pag sinabing sister, sister. Pag sinabing cousin, cousin. Kaya tayo ay humahawak dito sa isang translation na King James Version para hindi tayo malito. Para mas malinaw sa atin kung ano talaga ang tinuturo ng Biblia. Mga taong ito, they focus on Christ's humanity, Christ's origin, rather than His divine mission. Kaya nga sinasabi ng Biblia, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. 1 Corinthians 2:14. Kaya kung tayo ay nakaunawa at naintindihan natin, nakilala natin ang totoong Kristo, ito ay biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. So Christ was rejected. Meron akong isang kwento. Maiksi lang naman to. Merong isang batang preacher. Kagagraduate niya lang sa seminary. At nung siya ay nasa seminary, siya ay excited, iniisip niya yung kanyang mga kababayan, mga kaibigan. So nung siya ay nakagraduate na sa seminary, he was so excited. Umuwi siya sa kanyang bayan, pinatawag niya yung kanyang mga kaibigan. So siyempre, pag ganun, magpapakain ka, pinatawag niya yung kanyang mga kaibigan, kamag-anak. So marami pumunta sa kanya, marami pumunta. And he preached the gospel. He preached the gospel. Pinakilala na sino ang Panginoong Hesukristo, sino siya, ano ang katayuan ng tao sa harapan ng Diyos, at paano makakapunta ang tao sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Maraming nakinig. Natutuwa siya kasi maraming dumating, maraming nakinig. Subalit, may mga nakarating sa kanyang mga ugong-ugong na sabi-sabi. Sabi ng mga tao, sino sa akala niya? Sino ba sa akala niya sino siya? Ano mga pinagsasabi niya? Hindi ba taga dito lang siya nakasakasama natin? At yung narinig niya yon, he was rejected. Siya ay nanlumo at gusto na niya nang sumuko. Yung pangarap niya na yung kanyang mga kababayan, makasabahagihan ng Ebanghelyo, yung apoy sa kanyang puso, desire niya na mahabagi ng Ebanghelyo yung kanyang mga kababayan, ay biglang naglaho. He was rejected. He was rejected. Minsan, maaring dumating din sa atin, excited tayo, lalo sa kaibigan natin. Excited tayo, bagihan siya. Pero pag iba yung response na sa inaasahan natin, minsan ay hindi na natin siya kinakausap. He was rejected. Subalit, nung mabasa ng young preacher na ito, but Jesus said unto them, a prophet is not without honor,
but in his own country, and among his own kin, and is in his own house. So nakita niya dito na kahit ang Panginoong Hesukristo pala ay dinanas kung ano yung dinadanas niya. So the servant of God must expect the same opposition the master's face. The offense of the gospel is inevitable. So hindi maiiwasan. Kapag tayo ay nagbahagi ng katotohanan, ay dapat tayo ay nakahanda sapagkat hindi maiiwasan na meron talagang magre-reject sa atin. Why? Because our master also experienced this. Our master also experienced this. Marami tayong ini-invite dito sa church. Tutuwa tayo. Pero pag pinapalo up na natin sila, marami ng dahilan. Ba? At anong nararamdaman natin? Minsan ay tayo ay nanlulumo. Tayo ay nangihinayang sa Kanya. At parang ayaw na nating mag-imbita. Remember this. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. Ang propeta ay pinaparangalan sa ibang lugar. Subalit hindi doon sa kanyang sariling bayan. Oppositions comes everywhere, sometimes inside the family. Na-experience niyo ba yan? Sometimes inside the family. Minsan, inside the circle of friends, and sometimes inside the church. Kaya dapat ay maingat tayo. Naalala ko yung isang kwento na isang church ay na-divide dahil lamang sa kanilang building project. Sa matatawa kayo, no? Building project lang na-divide, nagkahati-hati. Bakit? Merong pera, laki. Ang gusto ng mga tao, nung ibang mga member, unahing pagandahin yung floor. So yung bubong, okay lang yan. Kahit trapa lang, okay lang. Yung iba naman, hindi, unahin natin pagandahin yung bubong. Pag umulan, hindi tayo mababasa, hayaan mo na yung floor na yan. Parehas naman silang may katuwiran, di ba? Parehas silang may mga magagandang idea. Pero ano nangyari? Kahiwa-hiwalay sila dahil lang doon. See? Rejection comes everywhere, even in the family, or minsan, sometimes, in the church. Pero hindi naman lahat ng rejection ay nanggagaling sa family. Kahit na yung pagpupursige at pagtulak sa iyo, pag-encourage sa iyo, nanggagaling din yan sa family. Huwag lang naman natin tingnan negative. Dahil kanina lang sa bahay, sinasabi sa akin ni Nena, ayusin mo yung salita mo ha, huwag kang kakabahan. Kasi tinitingnan kita eh. Hindi ako kumikibo, iniisip niya, nagagalit ako sa kanya kasi pinagsasabihan niya ako. Then sabi niya, yung sinasabi ko para rin sa'yo. Okay. Salamat. At sa loob ng pamilya, mayroong encouragement, hindi lang distraction. So sana sa buong pamilya natin, mayroong encouragement, pinupush tayo, sige, magpatuloy ka sa gawain, tutulungan ka namin, susuportahan ka namin. Sana ganun. Sabi dito sa verse 5, and he could do no mighty work, save that he laid his hand upon a few sick folk and healed them. This was not lack of ability on Christ's part. Sinasabi dito, and he could do no mighty works. So hindi tinuturo dito na mayroong limitation kasi doon sa nakita kong ibang mga sentence, limitation of Christ's power. Huwag tayong maniniwala na may limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Why? Because in Jeremiah 32:17, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and earth by Thy great power and the stretched out arm, and there is nothing too hard for Thee. Yan ang ating Diyos.
makapangyarihan siya. At yung ginawa, yung sinasabi niya dito, sa verse 5, ay hindi ito limitation ng kanyang kakayahan, but faith is the gift from God where God withholds His grace. Where God withholds His grace, unbelief reign, shutting the door to spiritual blessing. So application, the believers, unbelief, doubt, and hard hearts hinder the Holy Spirit from moving in our life. Kung tayo ay nagda-doubt sa Panginoon, na kaya ng Panginoon na gawin ito, hindi kikilos ang Diyos sa puso na, sa buhay natin. Hindi niya tayo mababago. Anong gusto niya? Meron tayong matibay na pananampalataya at paniniwala sa Kanya na kaya niyang gawin ang bagay na yun na hinihingi natin. Minsan ang naghahadlang, minsan ang naglilimita sa pagkilos ng Diyos ay yung mismong puso natin. Dahil tayo ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Kagaya ni Peter, lumalakad siya sa tubig, di ba? Nung makita niya yung alon, mali yung focus niya, unti-unti siyang lumubog. He was rejected but not distracted. At ano ang sumunod na ginawa ng Panginoon in advancing the kingdom? Let's read the verse 6. Tingnan natin sa inyong mga Biblia. And he marveled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching. He remained focused on the ministry. See? Anong ginawa ng Panginoon? He went onto the villages teaching. Nireject siya nung kanyang mga kababayan, pumunta siya sa ibang mga bayan, sa mga villages, at anong ginawa? Nagturo. So kung tayo ay hindi tinatanggap sa isang lugar, marami pa. Marami pang pwede. Marami pang nag-aantay sa atin. Marami pang mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Tayo mag-focus sa rejection. Let us focus on advancing the kingdom of God. He remained focused on the ministry. John 4:34, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. He was not distracted. Our Master was not distracted. At minsan, marakita natin maraming mga Kristiyano na sa umpisa, eager, talagang excited, pero nakaranas lang ng kaunting mga pagsubok o kahirapan, ay tinatamad na. Sa amin sa probinsya ay meron kaming kasabihan. Ewan ko kung sa probinsya nyo ganun din. Yung tinatawag na ningas kugon. Alam nyo ba yung ningas kugon? Dito sa Cavite, ano ba yun? Ningas kugon, alam nyo ba yun? So sa amin sa Marinduque ay merong ningas kugon. Ito ay tumutukoy sa mga taong agresibo sa umpisa. Agresibo sa umpisa, pero ang daling mamatay ng apoy. Ganun yung kugon kasi. Pag sinindihan mo, maya-maya, wala na. Wala na. So, ningas kugon. So, sana ay wag tayong ganon. Wag tayong ganon, naningas kugon. Kung ano yung inumpisahan ng church, kung ano yung plano ng church, focus tayo doon. Focus tayo doon. Sa verse 7, pagpatuloy natin, and he called unto him the 12 disciples and began to send them forth by two and gave them power over the unclean spirit. The power to save and deliver does not originate in the messenger, the disciple, but in the sovereign mandate of the sender. Kaya kung ano man ang achievement natin as a Christian, as a preacher, achievement natin as a church, ito ay galing lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Upang ang sino man ay walang ipagmapuri.
So dapat ay laging nasa isip natin na nagagawa natin ang mga bagay na ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Upang tayo ay hindi magmalaki at upang tayo ay hindi rin manghinawa na gumawa ng mga bagay para sa Panginoon. And this is the hardest part here as a disciple sa verse 8. Ayaw ko nang ituloy ito dahil mahirap at mabigat maging isang tunay na manggagawa ng Diyos. Subalit, nasusulat dito, and commanded them that they should take nothing for their journey, save staff only, no scrip, no bread, no money in their purse. God ordains that His servant rely completely on His sovereign provision. Eh kanina ay pinapakita ni Pastor yung ating envelope, may nakalagay doon Mission Fund. Tithes and offering. So ibig sabihin ba, hindi tayo pupunta sa mission dahil kukunti ang laman ng mission fund? Kahit wala, amen. Kahit wala, ay ipagpapatuloy natin ang gawain ng Panginoon sapagkat ang gusto ng Diyos, tayo ay manahan completely sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang katapatan sa atin. God is pleased when we sacrifice our earthly comfort and rely on His provision, absolute dependence on His grace in our ministry. So, kailangan natin minsan isakripisyo yung ating earthly comfort. Kaya sabi ko kay Pastor, wag na natin pagandahin itong building, wag natin palamigin ito, wag na natin gawin parang hotel ito. Baka yung mga member hindi na mag-alisan, mag-upo na lang, ayaw na humayo. So, payag ba kayo na ganito lang to para humayo tayo at hindi tayo maging mga bench warmer? Sino sa atin ang handang suko ang buhay para sa Panginoon? Kahit walang punch. Kahit walang panggasolina, kahit walang pamasahe. God ordains that His servant rely completely on His sovereign provision. Subalit kung meron namang funds, gamitin natin. Di ba? Pero kung walang funds, tuloy natin. Yun Hindi tayo nakaasa doon sa funds. Hindi tayo nakaasa doon sa pera na hawak natin para tayo'y humayo. Sapagkat ang tagumpay ng isang gawain, ayon sa puso ng manggagawa, yun ang tinitingnan ng Diyos. Kung tayo ay tapat sa Kanya, tapat tayo sa gawain. And God is pleased when we sacrifice our earthly comfort and rely on His provision. Absolute dependence on His grace, on our ministry. At alam nyo ba, balikan ko yung kwento ng preacher kanina, yung young preacher. Alam nyo pang nangyari doon? Nung labasan niya na ang Panginoon Kristo mismo ay dumanas ng rejection, nagpatuloy siya. Lumipat siya ng ibang bayan. Nangaral siya doon. Ipinangaral niya. At merong nanampalataya. Merong nanampalataya. At isang araw, yung anak noong isa sa mga nakarinig, tumanggap sa Panginoong Kristo, nagkasakit at tinawag yung preacher, ipinanalangin nila sa Panginoon. Gumaling yung may sakit. At ang ibanghelyo ay parang apoy na kumalat doon sa lugar na yun. The gospel is spread like a wildfire. Hindi sumuko yung preacher, nagpatuloy siya kahit sumana siya ng rejection. Anong ginawa ng Panginoon? Pinagpala siya. At dumami ang mananampalataya doon sa lugar na yun.
ginamit yung pagkakasakit ng isang miyembro, pinanalangin nila, gumaling. At kumalat ito doon sa lugar, sa village. Kaya nagkaroon ng church sa village, daming mga tao ang nagpupuri sa Diyos. Dahil yung isang preacher ay hindi nagpatinag sa rejection na kanyang naranasan. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo mismo dumanas ng rejection. Are we encouraged to go and preach the gospel to other land, other villages, other nation? Are we encouraged? So, eto, at tapos na tayo sa ating preaching. At marami ang maaring na-encourage sa atin dito, mga estudyante. They were encouraged by God. Kung estudyante, kung ako sinasabi niya, Panginoon, kung ako lang ay graduate na, may trabaho na, bibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Maaring merong ganun sa atin dito. Kapatid, pwede kang gamitin ng Panginoon kahit ikaw ay estudyante pa lang. Maaring merong mga men dito, ready, able, na kinakausap ng Panginoon. Through this preaching, kinakausap siya. Sumuko ka, ibigay mo sa Panginoon ang buhay mo, humayo ka, mangaral ka. Pero sinasabi siguro, Panginoon, kailangan muna ay magkaroon ako ng maayos na pamumuhay, status. May pera, merong bahay, maayos na katayuan sa buhay. Natutuwa ang Diyos kung tayo ay nag-rely completely on His sovereign provision. At dito na ako magtatapos sa isang kwento. Ito, personal kong na-experience. Hindi yung pagsuko sa Panginoon. May experience ako na gusto kong i-share sa inyo. Nung isang araw, naglalakad ako, may lumaglag na manggang hinog sa harapan ko. Nahinog na siya. So sobrang, di ba nakikita nyo dito yung mga mangga, minsan nahuhulog na lang. Nahulog siya, at hindi ko naman pwedeng kunin dahil siyempre sobrang hinog na, hindi ko na mapapakinabangan. Pagtalikod ko, nakita ko yung may-ari ng puno, winalis, at itinapon. Alam mong nang pinanghinayangan ko? Yung vitamin A, antioxidant lutein that protect the eye, the beta-carotene that support the skin na nandun sa mangga na yon, the collagen boosting properties that help hydrate the skin, the ingredients that improve insulin sensitivity, ay nasayang lang. Nasayang lang. Na dapat yung prutas na yun, kung kinuha ng tamang panahon, hindi nahulog, naging bahagi siya ng tao, napakinabangan ng tao, at yung mga bitamina niya na para lumaban sa mga sakit, nagamit ng tao. Pero anong nangyari? Nahulog, winalis, itinapon sa basurahan. Hindi napakinabangan, sayang. Mga kapatid, habang may panahon pa tayo, huwag nating sabihin hindi pa tayo handa. We are trained. Sa Riyadh pa lang, dito pa lang, we are trained sa ating Bible Institute. We have full understanding of the gospel. We have a stand in the doctrine, 5 solas, the doctrine of the Baptist, the doctrine of the doctrine of total depravity, the sovereign grace of God. Kabisado na natin yan, alam na natin yan. At hindi na tayo basta-basta matitinag dyan. Kailangan na lang natin courage and faith to our Lord Jesus Christ. Huwag tayong gumaya doon sa puno ng mangga na hindi napakinabangan ang kanyang sustansya, nahulog sa lupa, ay tinapon sa basurahan. Sayang.
So habang may panahon tayo, lakas, kakayahan, tayo po ay sumuko sa Panginoon, tumugon tayo sa panawagan, tayo ay humayo at mangaral ng kanyang salita, ng tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At doon sa mga wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo at gusto niyang maintindihan lubos kung ano yung mga pinagsasabi ng preacher dito, meron po tayong mga tao na pwede niyong i-approach para inyong maintindihan ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At maging kasama ka namin na humayo at mangaral ng katotohanan. Tayo po ay manalangin.